Maligayang pagdating sa ating masayang pagsusuri. Ngayon, napakaganda ng pag-uusapan natin kasi pupunta tayo sa Timog. Hihimayin natin ang kwento ng kapatid ng Surigao del Norte, ang probinsya ng Surigao del Sur. Kung pamilyar kayo sa mahiwagang Hinatuan Enchanted River o sa sikat na Tinuyan Falls na madalas tawaging Little Niagara ng Pilipinas, pues nasa tamang lugar kayo. Handa na ba kayong tuklasin ang pamanan ng Timog? Tara! Okay, simulan natin sa pinakamalaking tanong. Bakit nga ba Hinati ang orihinal na iisang probinsya ng Surigao? Ano ba talaga ang nangyari at anong mga lihim ang nakatago sa likod ng pangalan nito? Sa ating pag-aaral ngayon, bubuksan natin ang mga pahina ng kasaysayan para masagot ang misteryong iyan. Unang bahagi, alamin natin ang mismong ugat ng pangalang Surigao. Alam niyo ba, nabase sa mga sinaunang tala, ang pangalang Surigao ay pinaniniwala ang nagmula sa salitang suligaw. Kung hihimayin natin ito, may dalawang mahalagang bahagi. Ang sulig, nang ibig sabihin ay sibol o umusbong, at ang aw na nangangahulugang tubig. Ang ganda, di ba? Yung mismong pangalan ng probinsya nakaugat sa ideya ng isang buhay at masaganang anyong tubig. Literal na sumisibol na tubig. Ngayon, ang talagang nakakapukaw ng interes dito ay kung paano direktang konektado ang konseptong iyon sa mga pinakaunang taong nanirahan sa lugar. Ang mga katutubong tribong Mandaya at Manobo ang nagtayo ng kanilang mga unang komunidad sa mismong pampang ng mga ilog na ito. Ilog ang nagbigay sa kanila ng buhay, pagkain at masaganang lupain, kaya naman swak na swak talaga ang pangalan sa pamumuhay nila. Pero teka, hindi lang ito puro tungkol sa tubig. Sa mga lumang dokumento, ang buong rehiyon nito ay bahagi pala ng isang mas malaking sinaunang teritoryo na tinatawag na Caraga. At ang salitang ito galing sa Kalagan na isinasalin bilang mga taong may matapang na kalooban. Kasi nga ang mga sinaunang Mandaya at Manobo ay kilalang-kilala sa pagiging palaban at matapang sa pagtatanggol ng kanilang mga lupain at ilog laban sa sinumang mananakop. Matatapang talaga sila. Dumako naman tayo sa ikalawang bahagi, ang kasaysayan mismo ng paghahati ng probinsya. Isipin nyo ito, noong panahon ng Kastila, ang buong Surigao ay itinuturing na isang dambuhalang distrito lang. Sobrang lawak. Tapos, idagdag mo pa ang hirap ng transportasyon noon kaya naging napakalaking sakit sa ulo ang pamamahala rito. Kaya yung naging solusyon noong 1960 na hatiin ang probinsya, isang napaka-practical na hakbang lang talaga. Walang malaking isyung politikal o away dito. Purong lohistika lang ito para mas madaling mapamahalaan at maprotektahan ang buong rehiyon. Kaya kung titingnan natin ang timeline, napakalinaw ng naging evolusyon ng lugar. Mula sa pagiging malayang lupain ng mga Mandaya at Manobo, naging isang napakalaking distrito ito sa ilalim ng mga Espanyol hanggang sa tuluyan itong mahati at maging dalawang opisyal na lalawigan noong ika-19 ng Hunyo taong 1960. At ang batas na nagpormal niyan ay walang iba kundi ang Republic Act 2786. Sa pamamagitan ng batas na ito, opisyal na isinilang ang Surigao del Sur bilang isang hiwalay at sariling probinsya kasabay syempre ng kapatid nito sa Hilaga. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng pangalan nila? Napakasimple lang. Ang Del Sur ay isang direktang pariralang Kastila na literal na nangangahulugang ng timog. Walang paligoy-ligoy, di ba? At kasabay ng pagkabuo nito, itinalaga ang lungsod ng Tandag bilang opisyal na kabisera at sentro ng gobyerno para sa katimugang bahaging ito. Ngayon, bakit ba ito naging napakagandang desisyon para sa mga tao doon? Ganito yan. Dahil sa paghahati, mas nakatutok na ang lokal na pamahalaan. Naging mas epektibo ang pagprotekta nila sa napakalalawak nilang sakahan at mas nabigyan ng sapat na pansin ang mayamang pangisdaan sa baybayin ng Pasipiko. Ang resulta, mas naging maayos at masagana ang pamumuhay ng mga lokal. Kumbaga, panalo lahat dahil dito. Pumunta na tayo sa ikatlong bahagi, ang wika at kulturang Surigao nun. Siyempre, bukod sa mga likas na yaman, sobrang siksik din sa kultura ang Surigao del Sur. At makikita mo yan mismo sa mga natatanging lokal na dialekto nila. Dito, maririnig mo ang mga wikang gaya ng Tandaganon at Kamayo. Ang mga dialektong ito ang talagang humuhubog sa pagkakakilala nila at kinagamit nila araw-araw sa pagbabahagi ng kanilang mga kwento at pamumuhay. At ito ang paborito kong part kasi napakaganda nitong halimbawa kung paano konektado ang wika sa ugali ng tao. Alam nyo ba na ang salitang kamayo ay nagmula pala sa salitang iyo o inyo?
Ibig sabihin, para sa inyo. Grabe, di ba? Ang mismong ugat ng wika nila ay puno ng diwa ng pagbibigay, pagiging magpapatuloy at malalim na pagpapahalaga sa kapwa. Sinasalamin talaga nito kung gaano ka-welcoming at kainit tumanggap ng bisita ang mga lokal doon. At dahil sobrang pinapahalagahan nila ang kanilang paligid, buhay na buhay rin ang kanilang mga kwentong bayan. Balikan natin yung nabanggit ko sa simula, ang sikat na Hinatuan Enchanted River. Para sa mga taga roon, hindi lang ito basta magandang tourist spot. Pinaniniwalaan nilang sagrado ang ilog na ito at may mga hindi nakikitang tagapangalaga ng kalikasan na nagbabantay dito. Pinapakita lang nito kung gaano kalalim ang respeto ng mga Surigayono sa inang kalikasan. Ngayong nabuo na natin ang kwento kung paano nagsimula at umunlad ang Surigao del Sur mula sa matatapang na ninuno sa tabi ng mga ilog hanggang sa pagiging isang masaganang lalawigan sa timog, may isa akong tanong na iiwan sa inyo. Aling bahagi ng kasaysayan, kultura o heograpiya ng Dalungang Surigao ang gusto ninyong mismong ma-experience o matuklasan ng mas malalim sa susunod? Naway napukaw ng ating pag-aaray ngayon ang inyong kuryosidad na patuloy pang maglakbay. Maraming salamat sa pagsama at hanggang sa muli nating pagtuklas. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.